Hello, kung wala kang ginagawa, halika kasama ka na dito sa aking Pagi trip. So ayan, nakikita nyo naman na talagang puting-puti yung mga dinadaanan namin. Halos di na namin nakita, parang line to heaven na ito. Dito nga pala ito sa Hakone. Usually kapag wala kang private car, ay from the station ay nagbo-boat around the lake para makapunta kayo sa gusto nyong destination. At famous nga din pala dito yung ropeway. Pero ngayon dito kami pupunta sa Dakosu. You must visit it kasi mura lang din yung entrance fee niya, nasa 500 pesos lang each. So ayan, papasok na kami. Maliit lang itong zoo na to pero sigurado mag-i-enjoy kayo lalo na kung dog lover kayo. Hello! Hello! Jay-chan, buha-buha tayo. Sobrang cute. Tingnan mo naman siya. Napaka-cute. Hello! Yun talagang gusto naming makabanding dito ay yung mga dogs. Kaya ano pang iniintay natin? Pumasok na tayo sa loob. Sobrang dami ngang types ng dog dito, guys. At pwede nyo silang buhatin. At bigyan din sila ng snacks kung gusto nyo. Pero mahal yung snacks kasi ano siya, parang 1,000 pesos. I really love dogs and they make me happy talaga. Sobrang cute nila at ang saya-saya ko na naman. Kahit nagustuhin ko mag-alaga ng dog dito sa Japan ay hindi naman pwede kasi paalis-alis kami ng bahay, naaawa naman ako pagka maiiwanan sila. Ay natawa ako sa asawa ko tsaka sa dog, magkamukha na. Pareho ng pagod. New baby, this is my baby. This is my new baby. Ay, ito na naman. Iwan na ni, baby ko. Watashi no baby. Watashi no baby. Jado? Ama-chan. Ama-chan, Jado. Watashi no atarashi baby. Watashi no atarashi kasoko ga kimashita. Namae wa? さっきからあなたの名前は私の新しいベイビーだね。あげて、笑ってるよ。笑ってるよ、ジェイド。Masaswerte guys yung mga dogs dito kasi talagang alagang-alaga sila. Marami ding nagbibigay ng mga snacks sa kanila dito at mga treats. So medyo mahal nga lang yung treats kasi parang mga 1,500 pesos yon. At sobrang may enjoy mo talaga. Meron din namang turtle dito na napakalaki, Jack yung pangalan niya. At tahimik lang siya, ayan, nakakalaro niya yung mga dogs. Meron ding mga rabbit dito na iba-ibang variety. Tapos may hedgehog and hamster. Ayan, na sobrang cute. At ayan pa yung mga ibang turtles. Tapos, ito yung gusto ng anak ko ngayon, yung marmot. Gustong-gusto niya to. At ito, rabbit din yata ito. At saka meron silang ibang mga parrot. Itong rabbit na to, sobrang laki niya. Tapos, hinipasima siya ng asawa ko. Alam niyo ba, hindi lang nakuha sa camera pero humiga talaga siya. Nagpapahima siya sa tiyan. Kaya naman, enjoy na enjoy yung mag-ama ko dyan sa pahihimas. Meron din na tayong makikita ditong owl. Alam nyo ba na napaka-cute niya kasi yung leeg niya talaga 360 degrees niyang naiikot. And sobrang laki pa talaga ng mata niya. Sobrang cute niya talaga. Tapos meron ding mga alpaca dito. Tapos yung kind ng bird na yan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya eh. Pero dalawa sila doon. Tapos ayan, natitrain din itong bird na to na kumuha ng sarili niyang pagkain. Tapos ito yung mga ano siya, guinea pig na para siyang hippopotamus. At yung pinaka nakakatakot, ayoko talaga guys ng ahas kasi natatakot talaga ako. Kaya ayan, binuhanan ko na rin ng video para sa inyo. And then, for the experience ng anak ko, ay tinry na hulihin ng asawa ko tong marmot na to kasi pwede naman siyang hulihin. Tapos ilalagay mo lang siya sa may lap mo at himas-himasin. Mabait naman pala tong mga marmot. Yun nga lang, medyo mahirap lang silang hulihin sa una. Kaya ayan, challenge sa asawa ko. Tapos ayun, nakuha niya yung isang white na to. Nilagay dito sa may lap ng anak ko. Tapos tuwang-tuwa na yung anak ko dyan kasi nahihimas-himas niya. Nakakatawa guys, pagka mayroon ka interaction sa mga animals na ganito, nakakataas talaga ng serotonin, yung happy hormone. Kaya pag nalulungkot ka, maganda na pumunta ka sa mga ganitong mga cafe or zoo para nun ay ma-enjoy mo naman yung buhay mo. Alam nyo ba guys, gustong-gusto ko rin mag-alaga ng dog, pero parang hindi ko kakayanin yung kalungkutan kapag nahiwalay sa akin yung dog or pag nagkasakit or bigla siyang nawala. Kaya siguro pagka nag-stay na lang kami for good sa Philippines, ay doon na lang ako mag-aalaga.
Tinuturo ko yung malaking sakura tree or cherry blossom tree na siguradong magpo-full bloom na yan next month. Hindi na rin kami nakasakay ng ropeway guys kasi sobrang pagit talaga. Wala din kaming makikita sa taas. And then, umalis na nga kami sa Hakone and pupunta naman kami sa gawing Yokohama sa Chigasaki. Sobrang foggy pa rin kaya talagang ingat na ingat yung asawa ko sa pagdadrive kasi halos hindi mo na makita yung mga kasalubong mo. Kaya talagang doble ingat. Ang hirap pa naman pagka ma-aksidente ka dito sa Japan. So ayan, magche-check-in kami ngayon dito sa Toyoku Inn. Kabubukas pa lang ng hotel na to. Mga 1 year pa lang naman siya. Clean and beautiful, newly built. So, sa mga ganitong hotel guys, ay affordable siya. Per room yung rate niya. So, usually per room ang babayaran mo ay mga 5,000 pesos. So, itong anak ko ay medyo magastos kasi ayaw niya makishare sa amin. Kaya, dalawang room ang kinuha pa namin. Isa dun sa kanya at saka yung sa amin ng hubby ko. Okay yung room guys kasi sobrang linis at sobrang ganda talaga. Malambot at comfortable din yung bed. Ang advice ko sa inyo pag mag-choose kayo ng hotel dito sa Japan, piliin nyo yung mga bagong hotel kahit na medyo pricey siya ng konti. Basta yung maganda at bagong built. Chigasaki. Kasi pagka bago talaga, malinis na malinis at saka alam mo na bago pa na konti pa lang yung mga nakagamit. Kaya komportable ka. Toyoku Inn. Sobrang ganda ng hotel na to kasi sobrang linis at bago siya kasi ka-open lang niya last year. Kaya thumbs up. Di baling maliit, basta malinis. At dahil walang tigil ang ulan, ay napagpasyahan namin na manonood na lang muna kami ng sine dahil hapon na rin, mga 5 PM na rin yan. Kaya naglakad lang kami papunta sa Iyon. After naming manood ay nag-dinner kami sa isang yakiniku restaurant na sobrang sarap guys kasi talagang charcoal yung gamit nila na pang-ihaw kaya ang sarap nung aroma nung meat. Ay, itadakimasu. Itadakimasu yakiniku. Favorite ni Jay. Dapat lagi lang tayo mag-enjoy at samantalahin natin yung mga time na pwede tayo magkasama-sama na ganito. Kasi lahat ng mga bata ay lumalaki and soon they will become busy at they will build their own family kaya mababawasan na yung mga chance na ganito. Kaya grab the opportunity. Thank you guys!